Mga Muslim sa Mindanao nagalit nga ba kay former President Duterte? At ngayon mga sangkay, nagsalita na po sila. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga taga-subaybay dito sa ating channel. Panibagong araw, panibagong topic na naman po tayo ngayon. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga nanonood po dito sa YouTube. Ayan po sa baba ng video na to, i-check nyo na lamang mga sangkay, meron po diyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Eto mga sangkay, mainit-init itong balita ngayon. Dahil nga po, nakaraang araw, okay, ang dating Pangulo ay may pasabog. Pinupush po niya dito ang sinasabing One Mindanao or paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Baga, gagawin na pong bansa ang Mindanao. Ngayon, mga sangkay, andun na nga po, maraming mga nagkomento. Pero isa sa inaabangan ko na komento talaga ay ang opinyon o saloobin ng mga kapatid po nating Muslim, especially in Mindanao. Mahalaga po ang kanilang boses, mga sangkay, tungkol po dito. At ngayon, nagsalita po sila. Pero lilinawin ko lang, mga sangkay, okay? Wala na po tayong kinakampihan po ditong mga politiko. Dahil sa totoo lang, mahirap na lang magsalita, no? Ay nako, mga sangkay. Basta yun, wala na po tayo ditong kinakampihang politiko. Nagkukomento lamang po tayo dahil nga po itong Pilipinas ngayon ay masyadong nagugulo dahil sa napakaraming ganap na instead na tutukan na lamang po, di ba? Dapat magkaisa na lamang po at isaayos ang ating bansa. Nagkakagulo-gulo po ngayon. Maraming mga vlogger nag-aaway-away. Kapwa Pilipino nag-aaway-away dahil nga po sari-saring kampihan ang nagaganap. Pero kung ako sa inyo mga sangkay, huwag kayong kumampi sa kabilaan. Gitna lamang kayo. Dahil kapag itinuon nyo ang inyong tiwala sa isang politiko, sigurado masasaktan lamang kayo. Okay ba yun? So ito po ang opinion mga sangkay ng Mindanaoans. Okay? Mga taga Mindanao, mga mga Muslim. So, very interested mga sangkay itong balita. Ayon mo dito, iba't ibang grupo kabilang ang pamunuan ng BRMM sama-samang tinutulan ang mungkahing ihiwalay ang Mindanao. So ayan po. Again, mga sangkay, wala po tayong kinakampihan po dito. Komento lamang po tayo dahil nga po, ewan ko ba anong nangyayari sa Pilipinas. Aga-aga ng politika. Tutol ang Philippine Center for Islam and Democracy sa mungkahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at iginiit na ito pa rin ang pamahalaan ng kasunduan kaugnay sa otonomiya. Yan din ang sentimiento ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nanawagang huwag sayangin ang mga nakabit ng peace process. Narito ang report. Okay, so sa madaling sabi mga sangkay, bagamat may padawagan ang dating Pangulo na si former President Duterte, itong mga kapatid po natin dyan sa Mindanao, tinututulan di umano nila. Pero kayo mga sangkay, ano ba ang inyong mga, anong iyong opinion tungkol po dito? Pabor ka ba na ihiwalay ang Mindanao? Just imagine, ito na lang. Just imagine, yung mga kamag-anak po natin sa Mindanao, natural lahat po tayo, may mga kaibigan, kamag-anak po doon. Kapag inihiwalay na po ang Mindanao, napakaraming kailangan ng papel para makapasok dito sa kabila na naman o sa Pilipinas kung sakaling magiging bansa sila. 'Di ba? Kaya naman, ang hirap i-proseso nito mga sangkay sa utak ng mga Pilipino. Hindi dapat nadadamay ang Mindanao sa away politika. Ayun na. Totoo yun. Diba kung mag-away-away sila, itong mga politiko, dapat sila na lang. Kaya nga lang, wala na, nadamay po talaga yung mga Pilipino dito eh. Wala po talagang kwenta yung awayan na yan. Awayan nila, mga sangkay, hindi magdudulot ng kagandahan ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero wala rin po tayo magawa dahil presidential system po tayo. Hanggat presidential system, ang politika sa Pilipinas ay palaging magulo.
palaging may nag-aaway, palaging may gustong manulot sa pwesto, palaging may mang-aapi sa pwesto. Ganun po ang mangyayari. Magulo po. Unless, mga sangkay, kung siguro mag-parliamentary system po tayo. Yan ang pahayag ni Philippine Center for Islam and Democracy President Amina Rasul. Kaugnay sa pagsusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na secession o paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon pa kay Rasul, hindi apektado ang isla sa nangyayaring bangayan sa politika. Marami rin umanong mga taga Mindanao ang tutol sa secession. Lalo na meron ng agreement with government na we are not going to fight for independence anymore. 'Di ba? May agreement na. Sabi po dito, may agreement na daw po sila ng government natin. So, wala nang kahit na ano pang kailangan pang gawin na ihiwalay, kagaya po ng plano di umano, na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayan po, mga sangkay, President po yan ng Philippine Center for Islam and Democracy. Pero, support yung autonomy. Kung si Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Chief Minister Ahod Ibrahim naman ang tatanungin, Ayan na, ito mahalaga po ang boses na ito, mga sangkay. mas gugustuhin niyang maipatupad ng buo ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa pamamagitan ng demokratikong paraan tungo sa self-governance. Ilang taon ding binuno ng mga nakalipas na administrasyon ang proseso hanggang maabot ang peace agreement na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Bahagi ng integration ng pagsapi ng dangdaang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front sa hanay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. O, diba? Kabilang na po sila, mga sangkay. Noon, mga ano lang to, mga pagala-gala at parang special forces lamang po dyan sa Mindanao ng kung sino mga sinasabing nakatataas sa kanila. Pero ngayon, part na po sila sa government. That is why, mga sangkay, sabi po dito, hindi na po kailangan guluhin ang Mindanao. Okay? Kasi, imagine nyo talaga, isipin nyo na lang to. Kung magkakaroon po ng bansa ng Mindanao, hindi nyo na basta-basta mapupuntahan yung mga kamag-anak nyo. Kailangan na ng papel, mga sangkay. Ganun din po sa Mindanao, hindi na rin po makakabasta-basta pumunta sa Luzon or Visayas. Oh, 'di ba? So bakit po natin papahirapan yung bansa natin? Parang ganun po ang dating. O ang mga Pilipino. Kaya naman hinikayat ni Chief Minister Ibrahim ang publiko na protektahan ang lahat ng nakamit ng peace process at mangibabaw ang kapayapaan sa pamamahala sa Mindanao. Ganito rin ang sentimiento ng BTA o Bangsamoro Transition Authority. Tapos na umano ang ilang dekadang kahirapan dahil sa armed secessionism sa Mindanao. Tapos na, mga sangkay. Kumbaga, okay na. Wala na po sila ditong, kumbaga, wag na daw po silang istorbohin. Okay na kami dito. Kaya mga sangkay, tingin ko talaga itong panawagan ni former President Duterte. Ako wala naman akong masamang tinapay. Kay dating Pangulong Duterte, kay Bongbong Marcos, presidente natin. Wala nga po akong kinakampihan na sa kahit na sino. Kahit magsalita pa po si Leni Robredo, banatan itong dalawang to, wala na tayong pakialam dyan. O kung sino mang magsasalita kasi ang ugat na ito kung bakit nangyayari itong kaguluhan ng mga politiko sa Pilipinas dahil nga po sa sistema ng politika sa ating bansa. Dahil po sa presidential system po tayo. Awayan dito, awayan doon, pamilya dito, pamilya doon. Pambirang Pilipinas. Abot kamay na ang tunay na otonomiya na pangako ng peace agreement sa BARM kaya't hindi na ito dapat guluhin pa. Para naman kay Secretary Carlito Galvez, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, may kapayapaan sa pagkakaisa at kaguluhan naman ang dala ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Lapag din umano sa konstitusyon kung hihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Bukod dyan, inaani na ng Bangsamoro ang magandang buhay na dala ng peace agreement at bahagi na sila ng nation building. Tanong naman ng Kabataan Party List kung makakatulong ang secession sa pagunlad ng Mindanao, bakit hindi ito isinulong noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang? Oo nga no, may point din.
kung nakakatulong pala talaga ito, or kumbaga kung ito magpapaganda sa buhay ng mga taga Mindanao, bakit hindi sinulong nung panahon ng ating dating Pangulong Duterte o si Tatay Digong? Diba yun din yung tanong natin mga sangkay. Ngayon kasi, kaya nagkakaganito dahil nga po, ayon po sa kanila, itong People's Initiative for Charter Change. Alam nyo, pag-uusapan natin po yan mga sangkay. Di naman sasagutin ng pagkalas sa Pilipinas ang mga problema ng Mindanao sa kahirapan, armadong tugalian, pandarambong sa kalikasan at iba pa. Tulad ng People's Initiative Charter Change, ang nilulutong Mindanao Secession Plan ni Rodrigo Duterte ay pansariling pakana lamang. Dominic Almelor, Okay. So, sa madaling sabi, itong mga Muslim sa Mindanao, ayaw na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? I-comment nyo po sa ibaba. And now, I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.